Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Minsan pa po, palapakan natin ang ating Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po, amen, sa kabutihan, katapatan ng Panginoon. Napakaganda nung kanta natin. Yung unang kinanta natin, na talagang siya po ay akmang-akma dito po sa mensahe ng Panginoon sa ating pagpapatuloy about the importance of God's presence. Amen. So, kumusta na po ang bawat isa sa buong linggo? Amen. Sa bawat linggo na pagpapatuloy natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nananamnam po ba natin, nakikita po ba natin, ano po ba yung tinuturo ng Panginoon patungkol po sa the importance of His presence. Amen? Nawa po ay may nangyayaring maganda sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi po ito ay isang napakahalaga, amen, sa buhay natin. Amen? Siguro kung marami kang alalahanin sa buhay mo, amen, at ngayong umaga sa itinuturo ng salita ng Diyos, parang siya ay lunas. Ayun, doon sa lahat ng mga kinaharap mo, pinagdaanan mo, amen? At sa lahat ng hinahangad mo sa inaharap. Ito pong pinag-aaralan natin, napakahalaga. Amen? Na talagang it is God's Word sa bawat isa sa atin. At ngayong umaga, amen? Ngayong umaga po ay minsan pa, sige po, tayo po ay, sige po, tayo po ay magsitayo mga kapatid. Amen. Palapakan po natin si Lord. Salamat. Be excited. Amen. Sa kabila ng masungit na panahon. Amen. Hayaan natin ang panahon lang masungit, hindi tayo. Amen. Amen. So, importante po ay tandaan po natin kung anong reason bakit tayo nandito. Diba? Hindi sa ganda, sa laki ng church, no? Amen. Nandito tayo kasi gusto natin katagpuin. Kung bago po tayo magsimula, maikwento ko lang, di ba? Nakita natin na si Moses po, siya po ay pumunta. Amen? Doon po sa tabernacle, doon po sa kung saan nandun ang presensya ng Panginoon. At siya po ay nakiusap sa Panginoon. At yan po yung pinakamahalaga. At ang pinakausap niya, yung presensya ng Panginoon. Amen? At kinatagpo siya ng Panginoon. Amen? Ngayon ding umaga, amen, ay katagpuin tayo ng Panginoon. At kung ano yung pinakaplano ng Panginoon ngayong umaga, especially sa mga aral na ito, kapatid, hindi man natin siya matapos. Hopefully, matapos natin siya next week sa atin pong Communion Sunday at makita natin yung kahalagahan itong itinuturo sa atin. So, sige po, gusto ko basahin yung dalawang text natin pero hindi ko na siya bubuhuin. So, ulitin ko po, dalawa po itong ating text in the book of Luke chapter 5 verse 1 to 11 and John chapter 21 verse 1 to 12. Pero babasahin ko na lang po ito pong Luke chapter 5. Dito po ako magsisimula sa verse 4, 5, 6, and 7. At sa John 21, sa verse 3, 4, 5, and 6 naman po. At sige po, ito po ang sabi ng chapter 4. Sabi ng chapter 4, amen? Sige, basahin ko na yung 3 dahil nakakasapala yan sa 3 and 4. And he got into the one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little way from the land. And he sat down and began teaching the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down your nets for a catch." Ang sabi po ng verse 5, Simon answered and said, "Master, we work hard all night and caught nothing, but I will do as you say and let down the nets." When they had done this, they enclosed a great quantity of fish, and their nets began to break. And verse 7, so they signaled to their partners in the other boat for them to come and help them. And they came and filled both of the boats so that they began to sink. At ito po yung lilipat na po ako sa John chapter 21 verse 3. Ayan, Jella, pakiano mga. Ayan, John chapter 21 verse 3 hanggang 6. Ito po ang sabi sa second story natin. Kasi dalawang story po tayo in Luke and John. Ito po ang sabi ng second story natin. Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We will also come with you." They went out and got into the boat, and that night they caught nothing. But when the day was now breaking, Jesus stood on the beach, yet the disciple did not know that it was Jesus.
So Jesus said to them, "Children, you do not have any fish? Do you?" They answered him, "No." Ayan. Verse 6. And he said to them, "Cast the net on the right-hand side of the boat, and you will find a catch." So they cast, and then they were not able to haul it because the great number of fish. In last verse 7. Therefore, that disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garments on, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. Minsan pa po, palapakan natin si Lord sa kanyang mga salita. Father God in heaven, we give you praise sa dalawang text na ito, the first story and the second story, na kung saan, Panginoon, ay magkaibang panahon, magkaibang sitwasyon at kondisyon. Pero Lord, ipinakita mo, Panginoon, sa dalawang story na ito, doon po sa kanilang ginawang mga pangingisda, bagamat sila mga professional, mahuhusay, at magagaling, Panginoon. But Lord, you cleared us, Lord, through this two message, through this two story, Panginoon, na talagang kahit anong gawin namin, Panginoon, without you, without your instruction, without your presence, Panginoon, wala po kaming magagawa sa ganang amin, Panginoon. Kaya salamat po sa napakaraming bagay na tinuturo, Panginoon, na napakahalaga para sa amin kung paano kami mamuhay na magiging matagumpay, Panginoon. Na patuloy na maging gabay itong salita na ito. Ano man ang kondisyon at sitwasyon namin sa oras na ito, Panginoon, hindi na ito yung it's not matter, O God. Ang importante, matutunan namin, Panginoon. Kami man ay professional o hindi professional, Panginoon. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, Panginoon, ay matutunan namin na isa lang ang tinuturo mo, the importance of your presence, O God. Sa buhay na ito na siya naming dapat hangarin, ipinapanalangin, siya naming binabalyo sa buhay, Panginoon, at dalangin ko that all members of this church, even our loved ones in family, to learn this message, to grasp, Panginoon, itong mensahe na ito at matutunan namin at maging buhay namin. At nakakatiyak ako, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, ay magiging matagumpay, Panginoon. We will enjoy this life sa kabila ng mga trouble, sa kabila ng mga pandemya, Panginoon. Hindi ito balakid, Panginoon. Ang mahalaga, malaman namin ang katotohanan ng iyong mga salita sa buhay na ito bilang mananampalataya, Panginoon. Patuloy naming hangarin ang presensya mo sa buhay. Maging sa mga oras na ito, wag mong hahayaan na may lalabas, na nakikinig, na hindi naranasan ang presensya mo. Marami kaming kinakaharap sa buhay na ito. Iba-iba aming sitwasyon. We need your instruction. Instruct us. Napakahalaga ng instruction mo, Panginoon. At tinuturo mo sa amin ngayon pa lang, hindi kami gagalaw, hindi kami magpaplano, hindi kami gagawa ng isang bagay, Panginoon, without your instruction, without your presence, Panginoon. Lord, salamat po muli. Teach us once again. Allow us to grow about the importance of your presence, O God. Fill this place with your presence. We acknowledge your lordship and kingship. Once again, Lord, we invite your presence to be in this place, O God, Lord. We ask for your favor, Panginoon. We ask for your favor right now in the mighty name of Jesus. Paboran niyo po kami. Samahan niyo po kami sa lugar na ito. Paranas mo po ang presensya, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Embrace your people. Allow your people to be touched, Lord, with your mighty hands. Ipadama mo ang iyong hipo. Ikaw ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon. At yun po pinakamahalaga sa oras na ito. Ano pa man ang aming kondisyon at sitwasyon, ano pa man ang aming napagdaanan. Ngayong umaga, Panginoon, iparanas mo po ang iyong presensya, Panginoon. Yun po yung hinihingi namin sa umagang ito. Sapagkat, Panginoon, yan ang patunay. Panginoon, na ikaw ay kinalugdan mo kami minsan pa. Nalulugod ka sa amin, Panginoon. Paboran niyo po kami. Samahan niyo po kami ng iyong presensya. Without your presence, Panginoon, hindi namin masasabing nalulugod ka sa amin. Hindi namin mararanasan ang katagumpayan, Panginoon. Everything is useless, Panginoon, without your presence. Ang gawain na ito ay kasihan mo na iyong presensya. Pagpalain mo kami sa umagang ito. Kami po'y nagsusumamo, Panginoon. Yan po ang aking dalangin at maging panalangin ng bawat isa. Panginoon, presensya mo lang, Panginoon. Ang aking inihingi sa umagang ito, Panginoon, fill this place with your presence, O God. Be with us. Samahan niyo po kami para makita namin kung ano ang naranasan ng mga anak mo, Panginoon. Kung gaano kahalaga, gaano kaganda, Panginoon. Gaano kami kapalad na ang presensya mo ay sumasama sa amin.
Na hindi lang namin bukang bibig ang pananampalataya, but Lord, help us continually to trust, to rely on you, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon. Ito po ay kailangan, ito pong mensahe na ito ay kailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Na matutunan namin ito at maging buhay na namin ito mula ngayon, magpakailanman. At ibabahagi namin, Panginoon, sa lahat. Na madali naming ma-encourage, madali naming maipaliwanag, Lord. All we need is your presence, O God. Kapag kami tutong nanampalataya sa iyo, Panginoon, at hinihingi namin ang pabor mo. At yan ang ibig sabihin ng pagsama mo sa amin, ng iyong presensya, na kami ay kinalulugdan mo, Panginoon. Baliwala ang lahat, Panginoon, sa buhay namin. Kung meron man kaming dapat ipagmalaki, Panginoon, yun yung presensya mo, Panginoon. Because where your presence is, there is blessing, there is victory, there is healing, there is anointing, there is, Lord, there is growth, Panginoon. There is miracle, Panginoon. There is success, Panginoon. Kaya, Lord, help us, Lord. Help us to learn today, Lord. What we need is your presence to go with us, O God, Lord. Kaya ngayong umaga, patuloy mo kaming siya sa atin. Make us worthy, Panginoon, na maranasan ng presensya mo. Samahan niyo po kami. Once again, it's my prayer, it is our prayer, Lord. We ask for your favor, Lord. Be with us, go with us today, O God, Lord. Puspusin mo kami na iyong banal na espiritu at ng presensyang ito. We rebuke Satan to get out in this place, Lord. Ano mang gawa ng kaaway, pinawasak namin sa pangalan ni Jesus. Make a miracle today, Lord. Allow us to be successful today with your presence and allow us to learn more, Panginoon, about the importance of your presence. Speak to our hearts, O God. Salamat po, Panginoon. Make us worthy, Lord. Kung kami may nagkulang, nagkamali sa iyo, igawad mo ang kapatawaran, igawad mo ang habag at grasya mo. Purify us, Lord, with the precious blood of Jesus. Clear our conscience with the precious blood of Jesus. Allow us to hear your word, to receive your word with faith, with a clean heart. Ito pong aming dalangin. Salamat po muli sa habag at grasya mo. Salamat sa pagsama mo sa amin. Sa araw na ito, purihin ka. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen. Magandang umaga po muli. Sige po, palapakan natin si Lord, kapatid. Para sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Minsan pa, yung pinakamalakas sa palakpak para sa Panginoong Jesus. He is worthy to be praised. Hallelujah. We exalt you, Jesus. We exalt you, Father God. Ayan, ito po yung mga tanong na minsan pa, Dana, what do you desire in your life, kapatid? What do you pray for in your life, man? What is important in your life, man? So nawa, be reminded, kapatid, God's presence, nawa ito po yung ating inaasam, ito po yung ating ipinapanalangin patuloy. Nawa, hindi lang po ito lalagpas. Nawa, maging buhay natin ito. Yan po yung pinaka-request, desire ko sa bawat isa, kapatid. Let's apply it. Let's value this message. Amen? Sabi dyan, the importance of God's presence. Yan po yung ating tema. Amen? Na yun, hopefully, hindi natin alam kung matapos natin next, man, kung kalooban ni Lord, maitutuloy pa kasi maraming word of God na nagbabalyo, nagtuturo patungkol sa presensya ng Diyos. Marami ka talaga, napakahalaga talaga ng presensya ng Diyos. Amen? Nawa ngayong umaga, sabay-sabay at pare-parehas tayo. From now on, walang pinakamahalaga sa akin kundi ang presensya ng Panginoon. Yung samahan ako ng Panginoon. Okay na yun. Kahit salat ka, basta sinamahan ka ng Panginoon, yun ang pinaka-the best na buhay. Ito po yung ating binibigyan din. Amen? How important God's presence in our life. Gano'n nga ba kahalaga ang presensya ng Panginoon sa ating buhay? It is very important in all aspects. Gano'n nga ba talaga kahalaga? How important God's presence? At nakita natin doon po sa dalawang story natin, kapatid. At yan po yung inisa-isa natin. At ito po yung pinag-aralan natin noong karaan. Dalawang bagay, how important God's presence in our lives, kapatid. Sabi diyan, miracle comes because of God's presence. So, napaka-importante ng miracle. May mga sitwasyon sa buhay natin na talagang wala ng pag-asa. Amen? Wala ng pag-asa na nangangailangan talaga ng miracle. Ito pa yung pangalawa. Amen? How important God's presence? Sabi diyan, kapatid, success goes where the presence of God. Yung success, lahat tayo gusto natin talaga ng success. Without God's presence, yung pong tinuturo sa atin bilang mga mananampalataya, there is no success. Amen? Lahat yan, desire natin Lord. Ito ang sikreto. Ito ang panalangin. Samahan mo ako, Panginoon.
Pag sinamahan ka, ulitin ko ulit, ibig sabihin pinaburan ka. Ibig sabihin ng pinaburan, kinalugdan ka ng Panginoon. Kaya huwag kang papayag na nabubuhay na hindi mo kasama presensya ng Panginoon. Huwag kang magdidesisyon na walang instruction si Lord, na walang presensya ng Panginoon. Kasi walang mangyayari doon. Kaya makita natin, they work hard but quote nothing. Wala kang mapapala. Masasayang ang oras at time. Amen? Don't waste your time. Don't waste your life. Don't waste your time. So napakahalaga. Pag sinamahan tayo ng Panginoon, walang masasayang na araw at oras sa buhay. How important God's presence, kapatid? Number 3, the presence of God can bring breakthrough beyond what is humanly possible. Amen? The presence of God can bring breakthrough beyond what is human possible. Ang presensya ng Diyos ay makapagbibigay ng breakthrough higit pa sa magagawa ng tao. Higit pa sa magagawa mo. Higit pa sa pwede natin gawin. Amen? Meron tayong magagawa? Yes. Pero higit pa ang magagawa ng Panginoon. God can give o God can bring breakthrough higit pa sa magagawa ng tao. Higit pa sa magagawa natin. Kaya nandun talaga pwede. May magagawa tayo. Pero higit pa sa magagawa mo, sa magagawa natin. Amen? Ang magagawa ng Panginoon. Amen? The presence of God can bring breakthrough. Ulitin ko po. Ito, tanong. Ano po ba yung breakthrough? Amen? Ano po ba yung breakthrough? Pag sinabi natin breakthrough, gaano ba kahalaga ito? The presence of God can bring breakthrough beyond what is humanly possible. Higit pa sa magagawa ng tao. When we say breakthrough, kapatid, marami po itong itinuturo sa atin. Isa na yung improvement. Amen? The presence of God can bring improvement. Amen? Diba? Yan ang isa sa hinahangad natin. Yan po isa sa ibig sabihin ng breakthrough. Improvement. Ano pa? Pag sinabing improvement, ano pa, kapatid? Enhancement. Pag nandyan ang presensya ng Panginoon, kaya talagang gagaling ka, gagaling tayo. Amen? Kapag tayo po ay sinasamahan ng presensya ng Panginoon. Amen? Kasi nandoon po, God can bring breakthrough. The presence of God can bring breakthrough. Amen? Nagdudulot po ito. When we say breakthrough, yan po improvement, enhancement, advancement. Amen? Ibig sabihin tayo po ay napapabuti. Malalagay sa napapabuti ka. Yan man ay pamilya mo, buhay mo, our church, our family, our fellowship, napapabuti yan. Kaya napakalaga sa bawat isa ito sa atin, hindi lang para sa mga mananampalataya, especially as a leader. Very important po ito sa atin that what we need is the presence of God. Samahan tayo ng Panginoon. Paboran tayo ng Panginoon. Ipakita niyang nalugod siya sa atin, samahan niya tayo. Yan ang pabor. And the presence of God can bring breakthrough. Nagbibigay siya ng, ini-improve niya tayo, kapatid. Amen? Nagbibigay siya sa atin ng kaunlaran. Amen? Kaya expect mo yon. Pag natutunan natin to and when we apply, kapatid, makikita natin, i-claim natin to, na tayo po ay magkakaroon ng improvement, nagkakaroon ng development, nagkakaroon ng paglago, ng progress. Amen? Amen? Kasi maraming mananampalataya na hindi lumalago. Kaya napakahalaga sa isang mananampalataya. Amen? Ang paglago. Kasi pag lumago ka, talagang magtitiwala ka sa Panginoon. At ito makikita natin, tinuturo ng salita ng Diyos. Napakahalaga ng presensya ng Panginoon. Ang presensya ng Panginoon can bring breakthrough. Amen? Ito po ay nag-i-enhance sa atin, nag-a-upgrade sa atin. Kaya hindi ka pwedeng mag-upgrade without the presence of God. Kasi nandun ang instruction eh. Amen? Nandoon yung tayo po ay tinataas ng Panginoon. Yung po ibig sabihin nun, breakthrough. Tayo po ay, ang tawag doon, humuhusay. Nagiging mahusay ang isang taong sinasamahan ng presensya na Panginoon. Where the presence of God, nagkakaroon ng enhancement, kapatid. Humuhusay ang isang mananampalataya. Kaya hindi lang sapat na mananampalataya. Amen? Na tayo po'y tinuturuan. Amen? When we say breakthrough, the presence of God can bring breakthrough, that is advancement. Tayo po ay makakasulong. Ikaw ay makakasulong. Ang pamilya mo makakasulong. Ang fellowship mo makakasulong. Ang marriage makakasulong. Ang pamilya makakasulong. Amen? Whatever. Kaya ganun kahalaga
sa buhay mo, ano yung dinidesire mo, ano yung pinapanalangin mo, ano ba yung importante sa'yo. Yun ang tinuturo sa atin. Ang presensya ng Diyos. Yan ang pinakamahalaga sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Anin mo ang pananampalataya kung hindi ka sinasamahan. Amen? Amen? Kaya napakahalaga nun. The presence of God can bring breakthrough. Nagbibigay po siya ng, sabi nga doon, yung mga words natin, yung go farther, go beyond. Yun. Without the presence of God, we cannot go beyond. We cannot go farther. Yun po kahalaga ang presensya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Nandoon po yung word na enlightenment. Pag sinamahan, nagkakaroon ng, yun, nakikita natin doon sa story, nai-enlighten. Where the presence of God, nagkakaroon ng enlightenment. Amen? Nagkakaroon ng maturation. Amen? Amen? Nagkakaroon ng, yun po ay, kumbaga sa prutas ay nahihinog tayo. Amen? Tayo po ba'y hinog na bilang mananampalataya as a leader? Hinihinog po tayo nun. Pag sinasamahan, nandun yung breakthrough. Amen? Nandoon po yung kaliwanagan. Maraming nililinaw si Lord sa atin. Nalilinawan tayo pag tayo po ay sinasamahan ng presensya ng Panginoon. That is how important the presence of God can bring breakthrough beyond what is humanly possible. Sabi po diyan, kapatid. Amen. Sabi nga dito, these men, kapatid, bago yan, these men were professional and experienced fishermen. So ito pong mangingisda na ito, sila po ay professional and experienced, dalubhasa. Yun po pagpapakilala, hindi po ito sila simpleng mangingisda, hindi po ito bagong mangingisda. Amen? Sila po ay mga educated, sanay sa pangingisda, dalubhasa sa pagiging mangingisda. And sabi diyan, if anyone could have brought success to fishing, it would have been them. Amen? Kung meron po na magkakaroon ng success sa pangingisda, ito po sila. Pero nakita natin na zero sila. Amen? So minsan sa atin, pwede natin kasing magamit yan na kung meron dito sa atin, somehow, dahil ikaw ay skillful, ikaw ay professional, pwede mo sabihin nyo na kung mayroong magsasucceed dito, ay ikaw na professional, pero nakita natin sila. Amen? Na sila po ay nasiro. Learn from that. Amen? Yan po tinuturo sa atin na kahit professional, kahit dalubhasa ka, amen? Amen? Pwedeng hindi ka mag-succeed. Yan. Kaya, yun po yung tinuturo sa atin kanina, professionals can usually bring. Hindi mo yata napalitan yung kulay niya. Professional can usually bring the greatest opportunity for success. Tama po ba? Ulitin ko po. Basahin natin. Professionals can usually bring the greatest opportunity for success. Tama po ba yan o hindi? Tama. Huwag tayo mahiya. Tama po yan. Pero makikita nga natin, sila po ay professional din. Ang sabi dyan, professional can usually bring the greatest opportunity for success. Amen? Ibig sabihin, kung tayo po ay, pag professional tayo, yan po ay karaniwan na talagang maaari, no? Maaaring magdala ng lubos na magbibigay ng pagkakataon. Iba, sa mundo natin ngayon, realidad yan Kahit yung mga hindi nakapag-aral, naiisip nila yon. Yung mga hindi masyado nakapag-aral, sinasabi nila yun sa buti ito, mas malaki pagkakataon. Tama po ba? It is true Yun ang sinasabi na ito, malaki ang chance nito na talagang mapabuti ang buhay kasi professional yan. Amen. Amen. Kaya yun po tinuturo sa atin na professional can usually bring the greatest opportunity. Sila yung professional, yan yung may greatest opportunity for success. Amen. Para yan po ay magtagumpay. Amen. Sabi ko nga, yan ba ay tama? Tama po ba yan? Amen? Kaya kaya makita natin, sabi diyan, it is for this reason that when we need help, pag nangangailangan tayo ng tulong in any area, bawat area ng buhay natin, iba-iba, we will usually seek, ayan, hinahanap natin, out the help of, yun, di ba? Tama Kaya ngayon, pag pumunta ka dito sa professional. Kaya sila yung parang may malaking pagkakataon para magtagumpay. Amen? Lalo sa panahon natin ngayon. Sa tingin ng tao. Lalo na. Amen? Amen? So ano po bang tinuturo sa atin, kapatid? Kaya sabi dyan, if we seek, saan tayo? Pag may sakit, lalo ngayon,
Pag na-COVID, naku, saan? Ano hinahanap? Yan, we look for a doctor. Mga professional na mga doktor. Amen? Ano pa? If we are in trouble, we will look for a lawyer. Pag may trouble, pupunta ka sa lawyer. Ayan. Mga professional. If we need advice, we will seek a trained counselor. Kaya marami ngayon, malaking bayad niyan. Mga doktor, lawyer, counselor, mga professional. Amen? So makikita natin sa mundo natin, at even sa mga believer, minsan natatangay tayo that professional can usually bring the greatest opportunity for success. Yun po talaga yung nagiging pananaw at tingin ng tao. Even the believers. Amen? Kasi ito nga yung mga sitwasyon. Ito nga yung mga halimbawa na talagang pagka na-trouble ka, hindi ka pwedeng haharap lang mag-isa. Kailangan mo ng professional na magaling na lawyer. Ayan. O sa doktor. Hindi ka lang basta-basta magpapacheck up. Hinahanap natin yung magaling na doktor. Hinaharap natin yung talagang magaling mag-train na counselor. Amen? Ano pa? Ano pong tinuturo sa atin? Sabi diyan, but human wisdom and human expertise can only take us so far. Ayan. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, amen? O tayo po ay nadadala. Maaari lang tayong madala sa mga ganitong sitwasyon. Pero ano po ba may tinuturo siya sa atin? Ito pong tinuturo sa atin. Sabi diyan, sometimes even with a doctor or lawyer or a counselor, we don't find what we are looking for. Yun ang totoo. Na itong mga professional, maraming bagay sila ang tinatakbuhan. Pero hindi lahat, kapatid. Sometimes, kahit yung mga doktor o lawyer, sino pa man o counselor, hindi mo mahanap kung ano talaga yung gusto mong hanapin. May ganung pagkakataon. Tulad na nangyari doon sa mga mangingisda. Na they are professional, dalubhasa, pero nasisiro din pala. May mga sitwasyon sa buhay, yun yung tinuturo ni Lord, na hindi pwedeng aasa ka lang sa kanino tayo aasa. Sino bang mahalaga sa buhay? The presence of God. Amen. Ganong kahalaga ang tinuturo ng presensya ng Panginoon. We need to value God's presence. We need to desire God's presence kasi napakahalaga ng presensya ng Panginoon. Amen? Kasi ito po yung dumarating. Talagang minsan hinahanap natin. Hindi natin matagpuan yung mga hinahanap natin. Amen? Hindi lahat eh. Amen? Kaya makikita natin, even the doctors, the lawyers, nasa loob na rin ng church. Kasi meron din silang hinahanap na hindi nila mahanap sa buhay. Nasa Panginoon lang natin siya mahahanap. Amen? Sabi diyan kapatid, it is then that we need to look. Ayan. Kaya dito po pumapasok yung kahalagahan ng presensya ng ating Diyos. Jesus Christ is our great physician, advocate, and wonderful counselor. Amen? So, ang presensya, ang Panginoon natin. Amen, kapatid? Kaya tayo po ay nangangailangan higit sa lahat. Amen? Higit sa lahat ang kailangan natin. Ito pong ating Panginoong Yesus. Siya po He is a great physician. May mga sakit na hindi na kaya ng doktor. Tulad ngayon, no? Hanggang ngayon. Wala pa rin talagang assurance doon sa mga gamutan, lalo sa COVID. Pero naniniwala tayo na si Lord, He is the great physician. He is the great lawyer, kapatid. He is a great counselor. Amen? Marami ngayong hindi naabatan ng mga lawyer, hindi naabatan ng mga counselor ngayon. Maraming na-stress ngayon. Mas maraming namatay sa stress kaysa sa na-COVID. Hindi nila yon naabatan. Amen? Hindi nila nagawa ng paraan yon. Amen? Pero marami ang lumapit sa Panginoon na gumaling, na wala ang stress. Amen? Sa pamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Sabi diyan, ito po, meron isang story. Ayan. No? Ito pala. Sabi diyan, I have seen in the presence of God's work in people's life and produce result that years of counseling have not been able. Nakakita na kayo ng ganyan? Amen? Bilang pastor, I have seen. Doon sa mga ganitong sitwasyon na nangangailangan ng matinding counseling. Amen? Sabi diyan, dahil sa presensya, no? I have seen the presence of God. Kung wala ang presensya, nakita natin, haba na ng taon. Hindi nasusolve. Hindi na-achieve kung ano yung inaasam, no?
Ulitin ko ulit, I have seen the presence of God at work in people's life and produce result. That years of counseling, sa mahabang counseling ng professional, have not been able to achieve. Pero nung naranasan ng presensya ng Panginoon, yun, nanampalataya at nagtiwala sa Panginoon, na-achieve po yun. Ano pa? I have seen the presence of God. Sabi diyan, touch the lives of people and the legal challenge. Amen? Yung mga bagay na mga naayon sa batas that they have faced have suddenly been resolved. Merong ganon. Napakarami. Ako marami akong nakitang ganon. Na dahil sa presensya, sa pananampalataya sa Panginoon, sa pagsama ng Diyos, kapatid, makikita natin. Amen? Na papaano siya tinouch ng Panginoon. Nagkaroon ng kaayusan yung mga problema sa batas. Amen? At tinanggap, kaagad-agad nagkaroon ng na-resolve yun, naayos yung kanyang mga problema, naayos yung kanyang kinakaharap. Amen? Maraming testimony. Yan. Ito, subok na rin minsan sa atin ito. Naranasan nyo na ba ito? I have seen the presence of God come into people's life and they choose to forgive. Amen? And their health issue get resolved. Amen? Dahil sa hindi pagpapatawad, amen? Nagkaroon ng matinding karamdaman, ayan, sama ng loob, yan talagang dinudulot yan eh. Nagkakaroon ng health issue. Pero, yun, dahil sa pananampalataya sa Panginoon, pagtitiwala sa Panginoon, amen, the presence of God is working, makikita natin, nagkaroon ng desisyon na magpatawad. At sa pagpapatawad, yun, yung health issue ay na-resolve. Amen, sa buhay natin, magagamit natin yan. Isa sa mabigat na dahilan sa buhay natin yung hindi pagpapatawad. Amen? Amen. Kaya lagi natin babalikan yun. Sino ba tayo? Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay sa impyerno at hindi karapat-dapat. But dahil sa pagmamahal ng Panginoon, He released forgiveness sa bawat isa sa atin. At yun yung dahilan ng pagpapatawad natin. Minsan nasusubukan tayo dito eh. Totoo ba yung ating pananampalataya? Amen? Pag totoo yung ating pananampalataya, we can forgive. At hindi tayo malalagay sa alanganin. May mga Kristiyanong nalalagay sa alanganin. Nagkakaroon ng matinding karamdaman dahil kahit Kristiyano na, yun. Amen? Nagkaroon ng health issue. Yan man ay spiritual, yan man ay physical. Nagkakaroon ng health issue. Amen? Kaya sa atin, ma-remind tayo dyan, as a believers of Jesus Christ, huwag mong kalimutan na ikaw at ako'y pinatawad ng Diyos. At wala nang dahilan para hindi makapagpatawad kanina pa man. Amen? Dahil kung merong grabing kasalanan, tayo yun sa harap ng Diyos. Wala nang titindi sa kasalanan natin. Pero pinatawad tayo ng Diyos. Amen? At nakikita natin, marami pong napagaling dyan. Amen? Baka mamaya sa atin o sa mga nakikinig ngayon sa bahay, may mga ganun tayong health issue. Amen? At yan ay somehow dahil sa hindi pagpapatawad. Amen? Amen? Kaya huwag tayo magtanim ng sama ng loob. Amen? Amen? Na lagi nga natin inahalimbawa si Lord, gaputok man, hindi umimik. Parang isang tupa na umiyak lang, kahit matindi ang hamak na inabot, matinding pananakit na walang kasalanang nagawa. Pero nakita natin, hindi siya pumalag kasi alam niya. Amen? Alam niya na yung kanyang ginagawa, yung bagay na yun, magdudulot ng pagpapala at katagumpayan sa bawat isa sa atin. Kaya alam po natin yan, yung forgiveness na yan, yan din ang dahilan, diyan tayo nakapagsimula. Simula ng pinatawad tayo ng Panginoon, nagkaroon po tayo ng, na-resolve po yung health issues natin, lalo na sa spiritual. At yan po maging sa physical natin. Kaya ito po ang tinuturo sa atin, kapatid. The presence of God can bring breakthrough beyond what is humanly possible. Amen? May mga professional na doktor, lawyer, counselor, pero hindi lahat ng pagkakataon ay nakukuha natin yung hinahanap natin. Pero sa Panginoon, tama po yon. Wala ka nang hahanapin pa. Lahat ng ating pangangailangan, kayang katagpuin ng Panginoon. At ito po yung mga tinuturo sa bawat isa sa ating kapatid. Ano man ang pinagdaraanan mo, kapatid, kung meron ka man na talagang matagal mo ng years of counseling, pero walang nangyayari. Amen? Si Lord ang mag-counsel sa iyo. Amen? If the presence of God is in us, He will counsel us, He will instruct us. Nakikita natin, yan po ay nakakamit natin yung hinahanap natin at nagkakaroon ng nare-resolve kahit yung mga legal matter. Hindi lang siya spiritual eh.
Kaya sa buhay na ito talaga makikita natin kung gaano kahalaga yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Amen? At ito po, yung ating pagpapatawad. Amen? Kaya ganun din. We release eh. Kaya hindi mo, pag bumalik tayo sa salita ng Diyos, nakita natin. If God touch our life, nakita natin. We release forgiveness doon sa mga taong nakasakit sa atin. Amen? At makikita natin yung nare-resolve yung mga health issue. Yan man ay mentally, morally, spiritually, physically, nagigay natin yun. Nagkakaroon ng, nare-resolve yung mga bagay na yun. Ito po yung pang-apat. How important God's presence in our life, kapatid. Not only, kapatid, ang kahalagahan ng presensya ng Panginoon na hindi lamang nagdadala ng miracle, hindi lamang success, hindi lamang breakthrough, at isa po sa napakahalaga na makikita natin sa story na ito, how important God's presence sa ating mga buhay, kapatid. Sabi ng, ito po yung pang-apat, in the presence of God, your emptiness will be filled and overflowing. Yun po isa sa napakahalaga na nangyayari, na itinuturo. Ang gaano kahalaga ang presensya ng Panginoon. Ang presensya ng Panginoon, kapatid. Amen? In the presence of God, yun. In the presence of God, your empty net will be filled and overflowing. At yan na nakita natin. Na yung dalawang story na ito na nangingisda, bagamat mga professional mahusay, nasiro sila. When Jesus arrived, when Jesus, the presence of Jesus is with them, nakikita natin yung kanilang mga empty nets. Lahat yun napuno. Yung unang kwento, pati yung isang bangka na kasamahan nila, napuno din yung bangka ng isda, ng pagpapala, at nasira yung kanilang lambat. At itong pangalawa, ganun din, napuno din. Filled and overflowing. Kapag gano'ng kahalagang presensya ng Panginoon, doon natin nararanasan yung to be filled and to be mag-overflowing yung net ng bawat isa sa atin. Gusto ko ba makita natin, paano ba natin ito may apply sa buhay natin? Ano ba yung empty nets na ibig sabihin? Ano ba yung ibig sabihin ng empty? Ano ba ibig sabihin ng empty sa atin? Pag sinabi nating empty, ano ba ibig sabihin yan? In the presence of God, you're empty. Yun, ano ba yung empty na yun? Amen? Ito po yun. When we say empty, ito po yung mga bagay na walang kahulugan, isang bagay na walang saysay, isang bagay na walang katuturan. Yung lambat na empty, yun po ibig sabihin nun eh. So sa buhay natin, ganun din. Marami sa buhay natin ang walang katuturan, empty, walang kabuluhan, walang saysay, walang katuturan. Amen? Pero nakita natin, yung walang katuturan na yon, the empty net will be filled and overflowing because of the presence ng Panginoon. Ganong kahalaga ang presensya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So somehow tayo din ay dumadaan sa emptiness o emptiness. Dumadaan tayo doon. Amen? Mamaya, anuhin natin yan. Sabi diyan, kapatid, God can take very same nets that came up empty under our own initiative and fill them when we are operating under His instruction and His presence. Ganito pa yung nangyari doon sa mga mangingisda. Na sila po, kapatid, sa atin buhay, ganun din. God can take the very same. Ang Diyos po ay kaya ng Diyos, kapatid, na ito pong ating mga nets na ito, kaya niyang hawakan, the empty nets, kaya niyang gamitin. Kaya niyang pagtagumpayin yung mga empty nets. Kaya niya, kapatid, na ito'y panalunin kahit talo na. Amen? The empty nets. And God can take very same nets that came up empty under our own. Ibig sabihin, nangyayari talaga yung emptiness because on our own. On our own. But sabi diyan, and fill them. Amen? Yung mga empty nets na yan, kapatid, and fill them when we are operating under instruction and present. Kaya sa buhay natin, pwedeng nasa ganun tayong sitwasyon. Parang yung mga mangingisda, nasa ganun sila, empty net sila. Pero when Jesus arrived, nakita natin, napuno yung mga empty nets na yan. Napuno yung, when they are operating, nung sila po ay gumagawa na kasama na presensya ng Panginoon, may instruction na, o nakita natin, doon po nangyari yun na napuno at nag-umapaw yung kanilang empty nets.
Amen. Yung kanilang lambat na walang kabuluhan, yung lambat na walang katuturan, amen. Aanhin mo ang lambat ng isang mangingisda kung walang laman. Yun po ibig sabihin nun. Walang saysay. Amen. So yung mga lambat na yun, kapatid, amen. Dahil yun ay naging empty, dahil under their own initiative, ayon sa kanilang diskarte yun eh. Amen. Kaya pag ayon lang sa diskarte natin, without the presence, without the instruction, pwede tayong malagay doon sa empty nets. Maranasan natin yon. Pero nakita natin, nagkaroon talaga ng pagbabago sa buhay natin, we can apply it. You need to believe it. Na whatever empty nets sa buhay natin, if we operate under God's instruction, under God's presence, yung filled and overflowing, yun po ang tinuturo sa atin. Na binibigyan tayo ng, it is a chance, another chance sa buhay natin. Na pwedeng na marami tayong failure sa mga nakaraan. Dahil sa ating we are not operating under the instruction in the presence of God, yun, nangyayari yung emptiness sa buhay natin. At dumadaan tayo doon. Kahit tayo professional, nakita natin doon. Kahit sila'y professional. Dahil yun ay under our initiative. Ito yung iingatan mo sa buhay. Na baka yung gagawin ay under our own initiative, it will result ng empty net. Kaya walang laman yung ano nila, mga nets nila. So useless. Amen? Pero nung sila po ay nag-operate na, when Jesus arrived, yun, nakita natin. Nag-uumapaw. Puno at nag-uumapaw yung kanilang net. Amen? So sa buhay natin, ganun din po yung tinuturo niyan sa atin, kapatid. Amen? Sabi diyan, God can take what is empty and fill it up to overflowing. Sa buhay natin, ganun din. God can take. Amen? Kayang gamitin ng Panginoon, kapatid. Kayang gawin ng Diyos, kapatid, na ano man yung empty sa buhay natin. Ano man yung sa buhay natin na nawalan ng kabuluhan, nawalan ng saysay, nawalan ng katuturan. Yun. Amen. Ano ba yung mga bagay na yan? Pwedeng pamilya. Minsan ganun eh. Diba? Sabi, walang kwentang pamilyang ito. Ano bang klaseng pamilya ito? Yan. May mga ganun na dumarating sa ganung punto na ang pamilya ay parang walang kwenta. Minsan tayo, kahit mananampalataya, parang nakikita natin yun sa pamilya natin. So ito po yung tinuturo niya. God can take what is empty and fill it up to overflowing. Amen? Na yung pamilya na yan, kung yan ay walang katuturan, walang kabuluhan, walang saysay. In the presence of God, your emptiness, yung walang kabuluhan pamilya will be filled and up. Mag-uumapaw yan sa pagpapala at katagumpayan. Yun ang nagagawa ng presensya ng Panginoon. Kaya makikita natin yung lunas, hindi pera. Hindi material na bagay. Hindi tao ang makapag-fill ng empty. Only the presence of God. If we work under the instruction and the presence of God, amen? Yun yung tinuturo ni Lord. Ito yung kahalagahan ng message na ito. We need to value it sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kasi maraming ganon. Nakakaramdam ng emptiness. Ng empty. Emptiness. Emptynet. Yan. Na parang walang saysay. Kung yan man ay sa ministeryo, naglilingkod, nagmi-ministeryo, parang walang saysay. Walang kabuluhan, walang kaunlaran, walang kahulugan. Itong tinuturo niya. Kung yan man ay business, nagbi-business pero walang katuturan, walang kaunlaran, walang kabuluhan. Yun. Trabaho, parang walang nangyayari. Yun po tinuturo sa atin. God can take what is empty and fill it up. Amen. Kayang punuin ng Diyos yan. Kayang gawin makabuluhan ng Diyos yung mga wala ng kabuluhan sa buhay natin. Yan po yung instruction ng Panginoon sa atin. Yan po yung tinuturo niya ngayong umaga. How important God's presence sa buhay natin. Amen? Yan man ay sa fellowship mo. Amen? Department, sa church. Amen? So tinuturuan tayo ni Lord. Ito yung susi. God's presence is the key para doon sa overflowing, para doon sa miracle, para sa breakthrough, para sa success.
Makita natin kung gaano kahalaga yung presensya ng Panginoon. At ito ang problema ng marami. Ito yung magiging pwedeng problema natin. Without the presence of God, if we operate on our own initiative, not under the operation, not under the instruction and the presence of God, it will become empty. Amen? At kung nasa ganun kasitwasyon ngayon, God gave us hope and chance. What we need to do ay ito yung kailangan natin. When Jesus arrived, there is changes. Nagkaroon ng pagbabago. Amen? Kaya sa buhay natin, ano ba yung mga emptiness natin sa buhay? Amen? Bilang mananampalataya, in all aspect ng ating mga buhay. Amen? Sabi diyan, this may appear to be just a side story when we see a conjunction with the big picture of Jesus and the difference in His presence made in this situation. Nawa, hindi siya parang maging story. Pag sinabi natin in the presence of God, minsan, parang nagiging story na lang siya. Amen? Kaya ito po ang tinuturo sa atin. Nawa, hindi ito maging, hindi ito lumitaw na parang story lang. It's not a story. It is true. Amen? Hindi ito kwento lang, kapatid. Hindi lang ito story. Amen? Kasabay doon sa malaking picture na, ayun, nagkaroon ng difference. His presence made in this situation. It is true. It's not a story. When Jesus arrived, kapatid, amen, when Jesus not arrived, tapos talaga yun, zero na yun. Uuwi yun ng luhaan. Naglilinis na nga lang sila ng lambat eh. But when Jesus arrives, yun, it's not only a story. It is a truth, kapatid. When Jesus arrived, kapatid, under His instruction and presence, nakita po natin yung nangyari doon, kapatid. Amen? Napuno yung kanilang mga emptiness. Amen? Yun po ang reason bakit napuno. Naranasan nila ang overflowing sa buhay. Amen? So sa buhay natin, pwedeng hikaos ka, pwedeng, yun, empty. Yung maraming bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Nawa, ito yung instruction ni Lord. If you want to, your emptiness, ayan, will be filled and overflowing, yun. That is how important. Value God's presence. How important the presence of God sa emptiness na meron tayo, kapatid. Amen? Sabi diyan, but may never lose sight of the wonderful fact that because of Jesus, this emptiness will be filled. So ito po yung katotohanan. Hindi po siya story na talagang itinuturo sa atin ang magandang katotohanan dahil sa presensya ng Panginoon with His instruction, kapatid, yung emptiness na ito ay talagang napuno. Amen? At hindi na yun makakalimutan. At marami po ang nagtamasa na ng pagpapala dyan. Sa atin ngayon, ganun din sa atin. Na makikita natin sa buhay natin, we initiate, we do something under our own initiative without instruction in the presence of God. Pwede yun, possible yun. Kaya marami nga sa atin, sa mundong ito, sa ating bansa lang, maraming mayayaman na wala namang kasamang presensya. Maklear yun sa bawat isa sa atin. Yung kahalagahan ng presensya ng Panginoon at sa lahat-lahat ng bagay, katanyagan, kayamanan, amen, whatever, amen, sa mundong ito ay malayong-malayo ikukumpara mo sa presensya ng Panginoon. Kasi everything will be nothing. Pwedeng mawala ang lahat. Amen? Amen? At napakahalaga ng presensya ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga dyan, there is nothing worse, amen, for fishermen than emptiness. Sa isang mangingisda, kapatid, ano ba ang pinakapangit sa isang mangingisda? Ito po yung pinaka-worst things, kapatid, no? Yung maging walang nahuli sa isang mangingisda. Lalo na ngayon, maraming sa mga oras na ito, masalimuot ang panahon dahil sa matinding pangangailangan, maraming nagpapalaot ngayon. At ang pinaka-worst doon, yung wala silang nahuli. Amen? Wala silang nahuli. Tulad na nangyari sa dalawang story natin. Amen? But never lose sight, kapatid. Amen? Kaya sabi diyan, kapatid, there is nothing worse. Amen? But of course, ito naman yung pinakamasaya. Amen? Na kahit na empty sila, dahil dumiskarte sila, gumawa sila ng mga bagay without the presence of God, without the instruction ng Panginoon, empty sila.
Pero nakita natin binigyan ng pagkakataon. And let's claim that opportunity sa buhay ng bawat isa sa atin, kapatid. Na maklaim natin, kapatid, na tayo po ay maranasan natin through God's instruction and His presence, kapatid. Amen? Dumarans man tayo doon sa isang masaklap, pinakamasaklap o malubhang sitwasyon ang isang mangingisda tulad na sa ating buhay bilang mananampalataya, dumadaan tayo doon kahit mananampalataya na si Lord somehow may tinuturo sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, mayroong isang kwento, sabi doon ay nagkwento yung isang lalaki patungkol sa kanyang kapatid. At ito pa yung kwento niya. Sabi niya, recently, my brother went fishing with his son. So, yung kanyang kapatid ay nangisda kasama yung kanyang anak. Sabi diyan, they fishes for 4 hours silang nangingisda and caught nothing. Wala din silang nahuli. Itong mag-ama. Amen? Kinukwento ng kapatid. Not even a nibble or bite. Wala man lang kumagat doon sa mga pain nila. Amen? Walang kumagat at wala man lang kagat. Amen? So walang nangyari. Kaya sabi doon, when he got home, sabi diyan, he called me and told me what an utter waste of time it had been. Ano ba yung nagsayang lang kami ng oras? Amen? Nagsayang kami ng oras. Sabi niya doon sa kinukwento niya sa kanyang kapatid. And sabi niya, sabi ng kapatid, I remind them. Ayan. I reminded him, sabi niya, that at least, wala ka mang nahuli, at least, he got to spend that time with his son. Amen? At least, nakasama mo yung anak mo. Amen? Doing something that his son loves do. Yun ang gusto ng anak niya, talagang mangisda. Wala man silang nahuli. Yun na lang ang naging advice ng kapatid. Pero sa atin, meron siyang itinuturo. Amen? Sabi diyan, perhaps there is an emptiness sa ating mga buhay. Sa buhay natin, ano ba yung emptiness sa buhay natin? Amen? Hindi natin nakikita yun minsan eh. Pero si Lord, nakikita ni Lord. Ikaw mismo, tayo mismo, alam natin yan. That there is emptiness sa ating mga buhay. May mga bagay sa buhay natin na walang kabuluhan, walang saysay. Pwedeng paglilingkod yun, pwedeng relasyon sa Diyos. Relasyon sa Diyos. Kumusta ba ang ating relasyon sa Panginoon? Meron po bang kabuluhan? Meron po bang kahulugan? Meron po bang katuturan? Yung ating relasyon sa Panginoon, yung ating ministeryo, yung ating pamilya, sama na natin, yung marriage. Amen? So ito po ay napakahalaga na marami pong itinuturo ito na sa ating panahon ngayon, what we need is God's presence. Ang presensya ng Panginoon ay napakahalaga. Ito yung magre-resolba doon sa lahat ng mga sitwasyon na meron tayo. Especially sa ating mga emptiness. Amen? Sa buhay natin. Amen? Na ito po ay mga emptiness sa ating mga buhay. Amen? Ano po ba yung mga emptiness natin sa buhay? Amen? Yan man ay sa pamilya. Amen? Sabing dito kapatid, something that you had really hoped would work. Amen? Meron tayong ganun eh. Na mga bagay na talagang inaasahan mo na magmamaterialize, na mangyayari, pero hindi nangyari. Yan yung emptiness eh. Amen? Yan yung ilan sa mga emptiness natin. Something that you had really hoped. Amen? Emptiness ang tawag doon. Minsan hindi natin nakikita. Sana ganito inaasahan mo, pero hindi siya nangyari. Amen? Hindi nag-work. Ano pa? Something that you put great effort, binigay mo ang lahat ng effort, energy into, and yet it never brought a reward. Walang napala. You had hope na inaasahan mo na magkakaroon ng reward. Amen? Dahil binigay mo ang great effort mo, ano ba yon? Ibinigay mo ba yung great effort mo, energy, pero walang napala, kapatid. Umaasa ka ng reward, pero walang nangyari, o pagpapala, o umaasa ka, kapatid, ng magandang bagay. Pero ang sabi doon, an emptiness in your life, tapos sabi diyan, or seen others achieve with much less effort. Tapos makikita mo sa iba, wala masyadong ka-effort, pero yun, nakuha nila yung kanilang hinahangad. Amen? May ganun tayong sitwasyon. Nasa ganyan tayong sitwasyon minsan. Amen? At yan po ang tinuturo sa atin ngayong umaga. Ano po ba yung tinuturo sa atin? Sabi diyan kapatid, ito tandaan natin, remember, it is the Lord who fills the emptiness if we will call on Him and follow His instruction, kapatid. Amen?
tinuturo sa atin. Remember, kapatid, it is the Lord who fills the emptiness. So walang ibang makaka-fill ng emptiness. Ano ba yung mga emptiness natin sa buhay? Ano ba yung empty sa buhay natin? Ano ba yung walang kahulugan, walang saysay, walang katuturan sa buhay natin, kapatid? Isipin natin yun. Yan ba'y pamilya, sa business, sa marriage, sa relationship? Amen? Sa relationship without God's presence, without God's instruction. Yun. Sa fellowship, as a leader, amen, walang saysay, walang katuturan, walang kabuluhan. That is emptiness, kapatid. Amen. So sabi diyan, remember. Ayan. Tinuturuan tayo na only God, amen, can feel, kapatid. Amen. Sabi diyan, remember, it is the Lord who fills the emptiness. Walang iba ang pwedeng maka-fill ng emptiness. Makapagpuno ng walang laman na nets, kapatid. If we will call. Pag sinabing call on Him, ano po ba ibig sabihin nun? Trust. We are believers eh. Tayo po'y tinanggap na natin, naniwala tayo, nanampalataya na tayo sa Panginoong Yesus. Ang problema natin yung trust madalas. So as we will call sa Panginoon, kaya po ang pagnanalangin, ang pagtawag sa Panginoon ay pagtitiwala and follow His instruction. Si Lord po, nag-i-instruct siya talaga. Amen? Kapag tayo po nagtitiwala, sinamahan tayo na po, nag-i-instruct ang ating Panginoon. Kaya ito po tinuturo sa ating kapatid. Nothing can fill the emptiness in your heart except God. Kahit sa emptiness ng heart o whatever, emptiness ng ating wallet, ayun. Emptiness ng pamilya, ng relationship, walang laman, walang kwentang relationship, walang kwentang pamilya. Pwedeng sa ganon. Nothing can fill the emptiness. Amen? Only God. Amen? Yan po yung tinuturo sa atin. Kaya sa buhay natin, ano ba yung mga empty nets natin sa buhay, kapatid? Meron ba tayong empty nets sa ating mga buhay? Amen? Sabi po dyan, give Him your empty nets today. Amen? So ngayong umaga, kapatid, minsan pa. Ito yung tinuro ng Panginoon. Siya sa atin yung buhay natin ngayong umaga. Ano ba yung mga empty nets? God gave us an opportunity para po yung mga empty nets natin, yung mga walang laman na nets, yung walang katuturan, walang kabuluhan, walang saysay sa buhay natin, magkaroon ng saysay, magkaroon ng kabuluhan, kapatid. Amen? Bago po tayo tumayo, gusto ko po, ito po, mga paalala, kapatid. Sabi diyan, let us look above all on the presence of God. Amen? Asamin natin ang presensya ng Panginoon. Marami man tayong sitwasyon, katulad nito, we need miracle, we need success, we need breakthrough. Amen? At kailangan natin ng overflowing, ma-filled, ma-overflow yung ating emptiness sa buhay. Yung mga bagay sa buhay natin na gusto ni Lord. Ano ba yung bagay sa buhay mo na wala ng katuturan, wala ng saysay, wala ng kabuluhan? Gusto niyang, ulitin ko po, sa mga mangingisda, yung walang laman ang kanilang nets, yun po yung kanilang empty nets. Sa buhay natin, somehow marami, no? So let's look above all the presence of God. Bakit kaya, kapatid? Ito po yung ating mga natutunan, no? The presence of God, once again, is the key for supernatural. Bakit natin kailangan asamin ang presensya? Ang presensya ng Panginoon ang susi. He is the key para po sa supernatural. Para sa kamangamanghang miracle, success, breakthrough, and overflowing. Yun po yung presensya ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng presensya sa buhay. Lahat ito ay importante. We need miracle, we need success, we need breakthrough, we need overflowing sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya ito po, tinuturo sa atin ngayong umaga. Hindi pa man tayo tapos dun sa message na ito. But ito, kapatid, ang ilan sa makikita nating gaano kahalaga ang presensya ng Panginoon. We need to value God's presence, we need to desire, we need to pray. Ipanalangin mo ang pagsama ng Panginoon, ng presensya ng Panginoon. With the presence of God, there is instruction sa ating mga buhay. Yung overflowing na yan, kapatid, mararanasan natin yan, kapatid. Amen? Sabi diyan, God's presence provided direction and comfort. Ito po, karagdagan ito. God's presence, tandaan natin, nagpo-provide po siya ng direction. Ano ba ibig sabihin ng direction? Instruction and comfort. Amen? O minsan, dumaan tayo sa matinding sitwasyon eh. Tulad nun, walang isda. Malungkot yun. Pero si Lord,
Dahil nandun ang presensya, He direct. At na-comfort sila. Yan din ang gustong gawin ng Diyos sa atin. Amen? Doon sa mga emptiness natin. Ano pa? He was valiant in our midst to fight off our enemies. Siya po yung nagbibigay ng courage. Siya ang nagbibigay sa atin ng tapang. Amen? Sa ating kalagitnaan to fight. Ano man ang kinakalaban natin sa ating mga battle sa buhay. Ganong kahalaga ang presensya. Kaya pag walang presensya, nakakaduwag. Hindi tayo nagiging matapang. So minsan, bumibigay. Pag hindi ka matapang, bibigay ka. Kahit maraming sugatan, ang sundalo, amen, habang nasusugatan, lalong tumatapang. Yun. So tayo po, pag sinasamahan tayo ng presensya ng Panginoon, kahit marami na tayong sugat, marami tayong napagdaanan, marami tayong sitwasyon, yun, the presence of God was valiant in our midst to fight off our enemies. Amen? Palapakan natin si Lord dyan, kapatid, sa mga salita ng Panginoon. Amen? Ano pa? He provides safety, strength, and joy. Ganun kahalaga yung presensya ng Panginoon. Amen? Ang presensya ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng safety, protection o kaligtasan ng lakas at kagalakan. Presensya ng Diyos yun. Amen? Kaya pag wala ka sa presensya ng Panginoon, talagang walang direction, walang instruction, walang comfort. Walang tapang, yun, na humarap sa away. Amen? Sa laban. Walang hindi safety, walang strength, walang joy. Tingnan nyo katabi nyo kung may joy. Yun. The presence of God will give us joy. That's why we need to desire. Tinuturo ni Lord yung gusto niya maging masaya tayo. Gusto niya meron tayong lakas. Meron tayong protektado tayo. Presensya ng Panginoon nagbibigay ng tapang lakas. Amen? Ganun kaganda yung ating sitwasyon at kondisyon. Without the Lord's presence, life is futile and empty. Amen? Kumusta po ang buhay ng bawat isa sa atin, kapatid? Yan pong tinuturo sa atin ngayong umaga. Ng ating buhay, kapatid, walang saysay, walang halaga, futile and empty without the Lord's presence. Amen? Kaya sa buhay natin, talagang pumapangit ang buhay pag wala ang presensya ng Diyos. Nandun yung emptiness. Alam mo yung sinasabing pananampalataya kung wala ang presensya ng Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po, tinuturuan tayo kung gaano ka-importante ang presensya ng Panginoon. Sabi diyan, kapatid, it is the Lord's presence that makes life worth living. Yun. Kaya marami, parang walang kwenta na ang buhay. Amen? Pero kapatid, His presence, sabi diyan, it's the Lord's presence that makes life worth living. Amen? Ibig sabihin, kapatid, ang buhay ay may halaga. Mahalaga ang buhay. Amen? Sulit ang buhay. Sulit ang buhay kapag nandun ang presensya ng Panginoon. Kaya pag wala ang presensya ng Panginoon, hindi sulit ang buhay. Amen? Hindi po, walang pakinabang ang buhay. Amen? Amen? Kaya malalaman mo Kaya malalaman mo, ang presensya ng Panginoon, pag sumama sa iyan, pag sinasamahan tayo, patuloy na nagiging pakinabang ang buhay. Kaya maramdaman mo yon. May pakinabang ka ba o wala? Walang pakinabang kapag wala ang presensya ng Panginoon. Yun po tinuturo sa atin. That's why we need to desire the presence of God. Nasamahan tayo. Kasi yun ang ibig sabihin ng pabor. Kinalugdan ka. So salamat sa Panginoon na mahabagin at mapagmahal. Lampas langit. Amen. Na nagtuturo sa atin ngayon, what is our need is the presence of God. Value God's presence. Pwede tayo iwanan ng tao, pero ang Diyos hindi. Pag nagtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Ito po, kapatid, para sa last two words, God's presence solidified our identity. Ano identity natin? We are God's children. God's presence solidified. Ito po ang nagpapatibay, ang presensya ng Panginoon, ang nagpapatibay ng ating pagkakilanlan as a children of God. Pag wala ang presensya ng Panginoon, kapatid, parang hindi matibay, hindi totoo na tayo ay anak ng Diyos. God's presence solidified our identity as His chosen people. Amen? Ikaw at ako bilang mananampalataya, pinili. Kaya si Lord, alam niyo yung tinuturo sa atin ngayon? Yun yan Walang kwenta ang buhay. Paano masasabing anak mo kami kung wala ang presensya mo? Yan. Pag wala ang presensya ng Panginoon, empty. Amen? Walang saysay, walang kabuluhan. Amen? At ayokong mabuhay sa ganon.
Dumaan man tayo sa ganun, but Lord, salamat sa salita ng Panginoon. Amen? Nawa ngayong umaga, sa lahat ng nanonood sa atin sa online, hindi masayang yung oras at pagkakataon na binibigay ng Diyos. Amen? God gave this message kasi gusto niya magkaroon ng katuturan ng buhay mo. Gusto niya magkaroon ng kabuluhan. Kasi dumadaan tayo doon. Dahil sa ating, on our own initiative, empty. Without, not under operation of God's presence and instruction. Ilalagay mo ngayon ang buhay mo doon. Nawa matuto tayo sa natutunan natin sa kanila. Under initiative, walang nangyari. Amen? Pwede natin sabihin sa Lord na, Lord, sorry. Kaya nga, yung emptiness natin ngayon, yung ating mga bagay na walang katuturan, kabuluhan, na wala ng saysay, ibigay daw natin sa Panginoon. Ito po ang last word, kapatid. Everything is meaningless without God's presence. Kaya talagang ang buhay na ito, kailangan ng presensya ng Diyos. Amen? Kasi useless ang buhay na ito. Ang buhay mo at buhay ko magiging useless kung wala presensya ng Diyos. Yun ang dahilan ng pagiging useless, meaningless without God's presence. But praise God, ngayong umaga, tulad na sinabi ko kanina, we hear the truth of God's word, we believe on Jesus Christ, we accept it means, but do we rely? Importante po yun. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon, sa ating pananampalataya at pagtitiwala, hingin mo ang pabor ng Panginoon na, Lord, samahan niyo po ako. Kasi magkakaroon ng kabuluhan. Ang pamilya, ang business, ang buhay, amen? Ang ministry, magkakaroon ng buhay. Kaya ito po nagbibigay ng pag-asa sa atin. Tinuturo ito ng Panginoon sa atin. We can expect that God will do a great miracle sa ating buhay, sa ating church, sa pamilya, sa ating ministeryo, kapag pinaburan tayo ng Panginoon. Kapag sinamahan tayo ng presensya. Kinalugdan ka, ibig sabihin. Amen? Nawa, huwag tayong magpatuloy doon sa our own initiative. Na sa ating mga gagawin na walang instruction and walang not under the presence of God. Amen? Napakalaga ng tinuturo ng Panginoon. So sabi dyan, everything is meaningless. Ang buhay ay meaningless. Walang kabuluhan, walang katuturan ng buhay, walang kwenta ang buhay, walang kahulugan. Maging ang pamilya, ang business, ang fellowship. Kaya ito po sa lahat, sa bawat isa sa atin. Para magkaroon ng kabuluhan ng fellowship, ang marriage, ang church, ang ministry, ang relationship. Yun, kapatid. Everything is meaningless without God's presence. Kaya yun, let's desire. Amen? Ulitin ko po, napakahalaga nun na yung presensya ng Panginoon, dinidesire natin yan. Hindi yan pinagdadamot ng Diyos. Pabor ang tawag doon. Kapag kainasa mo yan, sinamahan ka. At ang ibig sabihin doon nun ay kinalugdan tayo ng Panginoon. Amen?